Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. Si Alex po muli. Welcome back po sa aking channel. Narito po tayo ngayon sa likod ng aming bahay. Maliit na espasyo. Ayan po. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung aking pong mga halaman. Particular po yung aking tanim na petsay. Napakaganda nyo pong pagmasdan kabayan. No? Green na green. Ika nga lang napakaluntian. Fresh na fresh po siya tingnan kabayan. Hindi po kagandahan yung variety niya dahil yun pong buto ay pina-order ko lamang sa Lazada. Pero magpaka ganun man kabayan satisfied na rin po ako. Tingnan nyo napakaganda niya. Wow! Ito po ay tinanim ko lamang sa mga empty bottles ng mineral. Kaya kung mayroon po kayong kaunting espasyo sa likod ng inyong bahay, kung maging sa harap man, kung saan may source ng araw, dito po kasi yan po ang bandarian po ang silangan. Kaya sa umaga nasisikatan po siya, which is maganda po yun sa halaman kabayan. May kasama po siyang ilang uri ng halaman katulad ng talong. Ito po kabayan yung tinatawag na araw-araw, inaraw-araw. Ang variety niya po yung bilog-bilog na ganon na kulay green. Ayan po siya. May ilang puno din po yan. Tapos may kasama po siyang sili na maganda rin po yung tubo niya. Napaka natural po niyan kabayan. Wala po siyang pesticide na in-apply o in-spray. Ang pataba po na nilagay ko dyan ay organic din po. Nakabili po kasi ako ng kalahating sakong chicken manure doon po sa bae. Ang isang nagawi po ako doon kabayan. Siya ko pong ipinaglalagay dyan kabayan. Ito po ay siguro aanihin ko na dahil yung talbos niya ay nagkaroon ng problema. So hindi po maiiwasan yan dahil wala naman pong pesticides na inilagay. Dahil ang gusto ko po talaga natural. Kung walang pestisidyo kabayan. Pero magpa ganun pa man po, wala po siyang insekto. Makinis ang dahon niya kabayan. Wow! Meron pa po dun sa baba. Papakita ko po sa inyo maya maya lang. Ito po ang harapan ng aming bahay. Wala man po kaming masyadong espasyo kaya inukop ako po muna yung kabila ng aming tapat ng bahay kabayan. Wala naman pong bahay dyan sa kabila dahil dyan po ay tangke ng tubig. So dito ko muna ilagay ibang mga halaman ko kabayan. Yan po yung ibang mga petsay na kasama nung nandun sa taas. Maganda rin po siya. Medyo payat nga lamang yung iba dahil hindi siya gaano nakaka-absorb ng sikat ng araw kabayan. Pero overall okay naman siya. Maging yung pong aking mga papaya okay na rin. Malaki na siya. Pwede na po siyang harvestin kabayan. I-share ko na rin po sa inyo kabayan yung aking pong setup ng hydroponics dito. Maliit lang po siya, ilang puno lang. So far so good naman po kabayan. Ayan po, mayroon na siyang ugat na lumalabas.
Ayan po, oh, mayroon na siyang ugat. Oh, para po maka-absorb siya ng nutrient sa loob. Ayan po, tubig lang siya sa loob na may snap nutrient solution, kabayan. Kung maalala nyo po, yung sinare kong video sa inyo ng mga una, ayan pong binhi na yan ay kasabay noong magagandang mga nandoon sa gilid. Halos kaedad na po yan, kanya lamang ito po mga binhi, ito mga punla po na ito ay halos patapon na. Nirecover ko lamang. Awa po ng Diyos, ayan naman, nakarecover naman siya, medyo matagal nga lamang. Saka marami po ako mga lapses dito sa setup po nito, kabayan. Iisa-isahin ko po yan sa inyo maya-maya lamang ng konti. Mga kabayan, i-share ko po sa inyo kung ano po itong hydroponics na ito. Hindi po ako eksperto, pero hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo yung aking maliit na nalalaman. Na-inspired lamang din po ako doon sa mga nakikita ko sa YouTube na nagninegosyo gamit ng hydroponics sa kanilang paghahalaman, kabayan. Sabi po dito, ang hydroponics po ay salitang Griego na hydro means water o tubig, yung pong ponos means labor, pinagsama po nila hydroponics, yun po. At sinearch ko din po siya kay paring Google, itinuro niya po kay Wikipedia. Sabi po dito, hydroponic is a type of horticulture and a subset of hydroculture, which is a method of growing plants without soil by using mineral nutrient solution in a water solvent. Tama po yung narinig nyo, kabayan. Wala pong lupa. Tubig lamang po na may solution. Ang ginamit ko po dyan ay SNAP solution. Yung po SNAP solution, SNAP stands for Simple Nutrient Addition Program. Ito po ay dinevelop sa UPLB ni Dr. Primitivo Jose A. Santos at Dr. Yorica Teresa Ocampo noong pong 1999. According po doon sa aking maliit na pag-aaral, kabayan. Na-develop po nila ito sa pakipagtulungan po ng Bureau of Agricultural Research. Mga kabayan, ay napakaganda po nito dahil kung kayo po ay wala namang malawak na espasyo ito po kasi ay angkop sa mga urban areas katulad po dito sa amin na halos puro bahay, wala namang lupang mapapagtamnan. Pero po dyan sa atin sa Quezon, kabayan, pwede rin po. Kaya lang, syempre mas prepared nung iba na talagang sa lupa magtanim dahil napakalawak naman po ng lupain dyan. Pero kung ang inyo pong espasyo ay mga 200 square meter lamang o 500 square meter, napakaganda po nito, kabayan. Napaka-natural niya po. Hindi na po siya kailangang diligan ng pestisidyo. Tsaka ito po ay set and forget, kabayan. Ano ang pong ibig sabihin? Kapag ito po ay na-set up nyo na, kalimutan nyo na siya. O ibig sabihin, hindi nyo kailangan diligan dahil mayroon po siyang tubig sa loob. Lamang kailangan po yan ay may bubong, kabayan. Yun nga lamang po aking ginawang bubong ay napakababa, so dapat po ay doon sa taas. Ang ginagamit po nilang plastic dyan dapat ay yung UV plastic o ultraviolet plastic. Ang kagandahan po nito, kabayan, ay mga kasangkap po na ginagamit dito ay mga recyclable materials katulad po niyan, mga styrofoam mga styrofoam na mga hindi naman po siya non-biodegradable o hindi po siya natutunaw basta-basta, kabayan. Kaya nakakatulong din po yung hydroponics sa pagre-recycle ng mga bagay na ganyan, kabayan. Wow! Excuse me po. Alam niyo po, mga kabayan, dito po sa atin marami na pong gumagamit ng ganyang sistema, lalo na po dyan sa Tagaytay. Mayroon pong isang plantation dyan o kung plantation mo po yung matatawag. Mayroon din po dyan sa Antipolo kay Sir JNG.
backyard lettuce. Hi po sa'yo sir, shout out po sa'yo. Mayroon din po yung taga kabayan po natin, taga Quezon, si Sir Marco Enrico. Kumusta po sir? Na-inspired po ako sa mga videos na inyong isinare sa YouTube. Kaya ako po ay nagsikap din na makagawa ng maliit na setup. I-improve ko pa po ito kung magkakaroon ng counting budget. Bububungan ko po yung parting itaas na yan. Ayan po, hanggang dito. Medyo mahaba-haba din naman po. Titingnan ko po kung ilan na magkakasya. Ito po aming labahan. Tatanggalin ko na muna siguro. Ayan po. Sa pag-setup po nito kabayan, napakarami po natin dapat i-consider. At sundan lamang po natin yung mga guide na makikita nyo po doon sa para sa manual no snap solution. Pagka bumili kayo, nabasa nga lamang po siya kaya malabo na, so babasahin ko lang po sa inyo isa-isa. Katulad po nung sinasabi na dapat daw po yung halaman ay may aeration o dapat may hangin siya para nakakahinga. Sabi po ni Dr. Primitivo Jose Santos, yan po palang halaman habang bata pa ay natuturuan siyang lumaki sa tubig, at yung pong ugat niya ay lumulutang doon sa tubig na may nutrient solution para po siya ay makahinga. Kaya po maganda yung tubo ng halaman kabayan. Ano-ano po yung mga halaman na angkop sa hydroponics? Marami po ito. Pwede po kayo magtanim ng lettuce, pechay, mustasa, kangkong, kamatis, pakwan. Siguro po itong pakwan kailanganin nyo po ng malawak-lawak na area dahil ito po ay nagapang. Ito pong pipino, ganun din. Talong po pwede rin, ayon po doon sa mga listahan na ibinigay na angkop sa hydroponic farming kabayan. Babasahin ko po itong mga guide kabayan doon po sa pagsisetup ng hydroponics. Mabilisan lamang. Ang mga ipiprepare nyo po, sowing tray, yung pong pagpupunlaan, growing media kabayan. Growing media po yung tawag nila. Could be one of the following: sterilized aids, coconut coir dust. Ganito po siya. Ganito po siya kabayan, hindi po yan lupa. Sa mga kabayan ko po dyan sa Quezon, alam nyo po yung bunot na parang ginutgot o ginurog. Ayan po siya oh. Ang akin lamang pong pagkakamali ay siyempre excited, nagmamadali. Kailangan pa po pala itong i-sterilize. Yung pong iba ay pinapakuluan. Yung iba naman po ay sinasangag. Sa akin po, binilid ko lamang po ito sa araw. Dahil ito po ay madagta kabayan. Nagre-react po yung dagta niya doon sa solution, sa nutrient solution. So, naapektuhan po yung paglaki ng halaman. Saka ito po inabili ko lamang doon sa mga tindahan ng halaman dyan sa palipaligid. Dapat po pala ay yung mga process na sa mga hardware o sa mga agribusiness supply kabayan. Sterilize na po kasi yung ready to use na o nakahanda na siyang gamitin. Ayan po. Sunod po natin. Yung pong buto, mabibili nyo nga din po sila sa mga local agriculture store. Water or snap solution, yun na nga po yung snap na nabili ko. Tapos ang procedure po nya, fill the sowing tray with a layer of the growing media about 1 inches thick. So mga 1 pulgada lang daw po kabayan yung paglalagay ng coco coir dust. Ikalat po yung buto, depende po sa kung gaano karami yung inyong itatanim kabayan. Water liberally every day, o diligan nyo daw po araw-araw. At aasahan nyo daw po na 3 to 5 days ay mag-germinate na ito o
tutubo na yung buto, kabayan. Tapos grow the seedling under the sun for 7 to 14 days before transferring to individual growing cups. Preparing the seedling plugs, kabayan. Mga materialis po na kakailanganin natin: styrofoam cups, 8 ounce po ang size, kabayan, 8 ounce. Serrated bread knife or saw. Sa akin po kasi ang ginamit ko cutter blade lang, kabayan, yung panghiwa ng kwan. Kailangan po kasi yung styro cup ay bubutasan nyo parang ganito po. Bubutasan nyo dito ng 4 siya para dyan po lalabas yung ugat ng halaman, kabayan. Sunod po natin, yun po ang ating growing media o coco coir dust. Mayroon po silang inire-recommenda, kabayan. Pwede din na po yung ibang mga growing media katulad po ng perlite. Mayroon po sinasabi na buhangin, pwede rin daw. Sunod po natin yung procedure. Prepare the styrofoam cups as shown. Ayun po, katulad ng pinakita sa inyo kanina, na lalagyan nga po siya ng butas 4 to 6 ang sabi, slit, para dun po lalabas yung ugat ng halaman, kabayan. Lagyan nyo po siya ng growing media o yung coco coir dust. Manipis lang, kabayan, parang 1 pulgada lamang po. Tapos ita-transfer nyo po siya dito. Yung ayan po, ito po kasi pinalitan ko talaga ng mga bagong punla para i-observe ko po kung ano yung response niya. Bata pa po siya, oh. Bubutasan niyo po siya dyan ng sagad dun hanggang ilalim, parang kukut-kutin nyo lamang na paglalagyan po ng halaman. Hahawakan nyo po yung punla ay sa dahon para hindi po, mura pa po kasi yung katawan niya, para hindi siya mabugbog. Yon. Bugbog talaga eh. Ayan, ganyan siya, kabayan. Tapos ayun po, ilalagay nyo na po siya dyan sa mga growing box na mayroong mga solution sa loob. May tubig po yan na may snap solution, kabayan. So, ganun lamang po ang sampling setup. Pwede po siyang DIY, kabayan. May mga guide naman po. At doon po sa karagdagang kaalaman ng mga hindi ko po nabanggit, kabayan, pwede nyo po siyang i-search sa YouTube. Napakarami pong nagbablog ng mga tutorial. Yung sa akin naman po, hindi po ito tutorial. Sinishare ko lamang po sa inyo dahil ang totoo niyan, kabayan, ako po yung natutuwa. Dahil biruin nyo, magpapalaki ka ng halaman sa pamamagitan lamang ng tubig, tapos dyan lamang sa styrofoam, diba? Wow! Ako po yung mangha-mangha, sa totoo lamang nung una ko po itong mapanood sa YouTube. Kaya dahil sa akin pong pagkatuwa, na-inspired po ako. Nag-order din po ako ng snap solution sa Lazada. Lazada po, pwede po kayo mag-order. Pakikita ko po sa inyo yung presyo niya. Nabasa nga lamang po, ito po siya, oh. Ang halaga po niya ay 518 pesos. Kasama na po yung delivery charge niya sa Lazada. Ayan. So, siguro po mga kabayan, hanggang dyan po muna yung aking pong mai-share sa inyo. Maliit na kaalaman, kabayan, sa pamamagitan po ng iba't ibang uri ng paghahalaman. Lalo na po itong hydroponic farming, kabayan. Yung iba po ay ito'y pinagkakakitaan na nila.
lamang po ay pupuhunanan nyo po talaga na hindi naman kalakihan sa umpisa. Sabi nga lamang po ni Sir Heron, yung pong sa GNG, starting po kabayan, pwede na po 1,000, lalo na po kung kayo may mga terrace na medyo maluwag-luwag, hindi nyo na po kailangan mag setup ng bubong, may bubong na po kasi yon. Para, ang purpose po lang po, para hindi siya mabasa ng ulan, kasi pag nabasa po siya ng ulan, papasok yung tubig doon sa loob, tatabang po yung snap solution. So, maapektuhan po yung paglaki ng halaman, kabayan. Siguro po, after 1 week, o mas mahigit pa, maganda na po yan. Dahil ang tagal po talaga nila nakarecover, kabayan. So, magsilbing aral po sana sa akin yung aking mapagmamadali. Hindi po pala ganon. Dapat ay sinusunod yung tamang procedure, kabayan. Hanggang yan po muna. Kung inyo pong nagustuhan yung aking sinare sa inyong video, ay paki-like po, paki-subscribe, pa-share na rin po sa iba para sila po ay ma-inspired, kabayan. Lalo na po sa paghahalaman ng mga kahit sa paso lang o kaya sa mga empty bottles. Ito nga po sa stick o lang ito, oh. Tingnan nyo, oh. Pero okay siya, oh. Pwede siyang i-display sa di ba? Saka ang kagandahan po nito, kabayan, ay organic po siya. Wala po siyang pestisidyo na nakakasiguro tayo na ipapakain natin sa ating pamilya ay walang lason. Sabi nga lamang po ng iba ay mas matalino pa sa atin yung mga uod, yung mga insekto. Ayaw nila kumain ng may lason, kabayan. Hindi katulad natin, ang gusto natin na nakikita sa palengke yung mga makikinis na mga prutas na hindi nadadapuan ng insekto. Ang hindi natin alam sa kabila noon ay tad-tad po yun ng artificial na mga pesticides, kabayan. So hanggang dyan po muna. Yan lamang po aking ma-share sa inyo. Katulad po na aking nabanggit, kung inyo po nagustuhan, paki-like po and share. Pa-subscribe na rin po, kabayan, sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat, mga kabayan. Habol ko lang po, kabayan. Shoutout po pala kay Jay Beruela, dyan po sa Lipa. Tol, happy birthday. Sana ay mabusog mo kami. Although hindi tayo makapagsama-sama dahil sa mahigpit pa ngayon. Ayun, di happy birthday na lang sa'yo. Shout out din po kay Sir Lino Mandigma dyan po sa Italy. Maganda rin po yung kanyang gardening system doon, kabayan. Ipaalin nyo rin po siya kung maaari, kabayan. Napakasipag po ng tao na yan. Sa kabila po nang siya ay may iba pang hanap buhay, ay nagagawa niya rin pong mag-garden. Dahil sa Quezon, yun po talaga aming kinalakihan doon, ang paghahalaman. Ang nakakabilib po sa kanya ay siya po ay professional teacher, kabayan. Pero hindi pa po niya nalilimutan ang paghahalaman. Proud po kami sa iyo, Sir Lino. Kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo, kabayan.